TV5 lalong lumakas dito. Ruel Carino viral. Ilang kapatid personalities hakot awards. Dalawang bagong show ng TV5 Sabado pa lang viral at trending na agad sa buong bansa. Talaga namang naramdaman nga ang lakas at suporta ng hindi lang mga kapatid natin sa buong Pilipinas, kundi maging ng mga Pilipino, dahil sa dalawang bagong show ng TV5. Ito nga ay ang My Best Friend Eman at ang A Secret in Prague, na mapapanood na nga ngayong Lunes, April 27, 2026 sa TV5. Sa katunayan nga, ay nag-trending at nag-viral nga ang My Best Friend Eman noon pa mang Huwebes, April 23, 2026, pagkatapos ng ilabas ng TV5 ang official music video ng Jesus ng Aking Buhay, na theme song ng My Best Friend Eman. Na kung saan ay makikita ngang maraming ang natuwa dito, at talaga namang viral lalo na nga si Ruel Carino. At ganun na rin nga si Carmela. Na mababasa pa nga ang mga naging reaksyon dito ng mga fans at mga netizens. Na kung saan ay nag-trending din na ito noong Huwebes, sa hashtag na My Best Friend Eman TV5. Hindi nga lang yan, dahil isa pa nga sa talaga namang pinag-uusapan at trending na pangalawang bagong show ng TV5, ay ang A Secret in Prague, na talaga namang gaya ng My Best Friend Eman, ay ramdam na ramdam din nga ang suporta dito ng marami. Dahil Sabado pa nga lang ay trending at viral na nga ito agad sa buong Pilipinas. Sa katunayan nga, ay noong Sabado pa nga lang April 25, 2026, ay makikita ngang pinag-uusapan at nag-trending na nga agad ito sa buong Pilipinas, hindi pa man ito nagsisimula. Hindi lang yan, dahil nang ipalabas na nga ang A Secret in Prague sa Netflix, ay nakapasok na nga agad ito sa top 10 TV shows in the Philippines ng Netflix, sa loob pa lang ng 2 araw. Na kung saan ay makikita ngang nasa top 2 na nga agad ito sa top 10 ng Netflix, yan nga ay kahit 2 araw pa nga lang itong nagsisimula at napapanood sa Netflix. Na makikita din naman yan sa website na Flix Patrol, na kung saan ay makikita ngang nasa top 2 ang A Secret in Prague dito, kasama ng iba pang mga shows. Na makikita pa nga ito sa isang article mula sa News 5. At mababasa nga dito ang headline na, A Secret in Prague, starring Andrea Brillantes and Enrique Hill, lands in Netflix PH Top 10 in just 2 days. Mababasa pa nga dito na, A Secret in Prague is officially making waves on streaming, just 2 episodes in. Only on its second day on Netflix, the Andrea Brillantes and Enrique Hill-led series has entered the top 10 TV shows in the Philippines, currently holding a strong spot among the most watched titles in the country, and marking a major milestone for TV5's newest primetime offering. Following its much talked about pilot episode drop on the streaming platform, its entry into the trending list reflects growing curiosity and sustained interest from viewers eager to catch up and stay hooked on the story. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po.
Na ayon nga dito, na gumagawa ng mga waves sa streaming platform na Netflix ang 2 episode pa lang ng A Secret in Prague, sa ikalawang araw pa lamang nito sa Netflix. Ito nga ay matapos itong makapasok sa top 10 TV shows in the Philippines, na kasalukuyang nasa top 2 nga ito, na isang malakas na pwesto sa mga pinakapinapanood na mga show sa bansa, at nagmamarka ng isang malaking milestone para sa pinakabagong primetime na handog ng TV5. Kasunod ng talaga namang pinag-uusapan na pilot episode nito sa streaming platform na Netflix, at pagpasok nito sa trending list, ay sumasalamin nga ito sa lumalaking kuryosidad at patuloy na interes ng mga manunood na sabik na mapanood, at manatiling nakatutok sa kwento ng A Secret in Prague. Dagdag pa nga dito na, the blend of romance, intrigue, and cinematic visual set against a European backdrop has made A Secret in Prague stand out, with many viewers calling it a refreshing addition to the primetime landscape. Netizens continue to highlight the show's standout elements, from the undeniable chemistry between its lead stars to its visually rich setting and layered storytelling. Many have also pointed out how the series feels, ibang level, in terms of production and tone, making it a standout in today's primetime scene. Don't miss out on the series that's capturing the attention of Filipino viewers. Na kung saan ay mababasa nga dito, na ang kombinasyon ng romance, intrigue, at mga cinematic na visual, na kinunan nga sa isang European backdrop, ay ginawa nga nitong mas kakaiba ang A Secret in Prague, kung saan tinawag ito ng maraming manunood na isang refreshing addition to the primetime landscape. Na talaga namang inulan nga ng mga positive feedback mula sa mga netizens, na kung saan ay tinawag nga ng mga netizens ang mga natatanging elements ng palabas na ibang level. Dagdag pa nga dito ang hindi maikakailang chemistry sa pagitan ng mga lead star nito, hanggang sa visually rich setting nito at layered storytelling, na paniguradong papatok sa primetime, at sa mga Filipino viewers. Hindi lang yan, dahil naibalita na rin nga ito sa Frontline Pilipinas noong Linggo, April 26, 2026. Samantala, kinilala naman ng ilan sa mga kapatid personalities natin sa 20th Gandingan Awards, at ganun din sa the 10th Nation Builders. Na kung saan ay kinilala nga sa Gandingan Award si Miss Cheryl Go Sim, bilang Gandingan ng Kababaihan, sa programang Sagot Kita, ng 105.9 True FM. Kinilala din si Ted Filon at DJ Cha Cha bilang Most Development-Oriented FM Program, sa programang Think About It, sa 105.9 True FM. Kinilala naman bilang Best FM Radio Program Host, ang news anchor na si Ruth Cabal, para sa programang Good Morning Bayani, ng 105.9 True FM pa rin. Kinilala din bilang Most Development-Oriented Radio Drama, ang programang Sana Lord, ni Lord De Vera. Hindi lang yan, dahil kinilala naman si Mon Gualvez sa 10th Nation Builders, bilang Most Trusted News Anchor of the Year. Na talaga namang hakot awards na naman ang mga kapatid natin, at talaga namang kinikilala sa larangan ng pagbabalita, sa TV man yan o kahit sa radyo. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?